Ang parcel! Dumating na! Hello YouTube people! Ito na naman po ang inyong abang lingkod. Si Ethan Craftsman, may bagong parcel na naman tayo dumating. Ito, kung nakikita nyo, conversion mode. Nakalagay Captain Gorilla. Ayan, nakikita nyo kung nababasa nyo. Ito yung artwork niya sa harap. Kumbaga, ano to, KO siya ng Studio Series 106, right from the Rise of the Beast. Kaya lang kagandaan nitong KO na to, yung scale niya. Front niya, Captain Gorilla, nakalagay ito sa side. Oh. Nakita mo yung mga artwork. Ang galing. Yung may aksya, meron pa siyang sword na may chain. Tapos, dito sa likod yan. Ito yung mga accessories na kasama. Oh, yung minky na inaano talaga niya, pinoprotektahan nila yan. Yun eh, pinaghahati nila eh. Tapos yung axe ni ni Optimus Prime. Kaya kung makikita nyo na napakaganda ng So, open na natin para makita nyo kung ano yung nasa loob. So, ang unang-unang natin yung mga accessories. Mga add-on accessories. Katulad to. Kung nakikita nyo to, ito. Mga free na lang yan. Kumbaga hindi natin nakita sa yan. Sa movie. Tama nila to. Then, meron pang another. Ito yung kay Apeling. Kung gusto mong i-convert siya sa kay Apeling. Meron siyang ganito. Yun, may blade siya. Tsaka yung iba yung niya. Kasama yung mga accessories na yan. Then, ito yung sinasabi kong axe na ang ganda-ganda ng pagkagawa. Then, meron pa. Ito yung chain. Yung chain na ito, dalawang pair to. Ito, pwede mo siyang gamitin kay kay Battle Trap. Yung yung pinaka-base niya. Ngayon, itong alam ko itong mga to, dahil natatanggal to, siguro possible, pwede rin. Ay, hindi siya possible. Kasi kung iisipin mo, hindi siya sukat pala. Talagang dito lang siya kung tutusin yan, no. So dalawa nito, then yung sword. Itong sword. Dalawang sword. Na itong sword na to, pwede mo siyang i-connect dito yan eh. Yan, pwedeng connect na ganyan. Oh. Pwede siyang i-connect na ganun, pwedeng connect dito. Sa kabila part. Para pwede niyang ihawakan ng ng medyo maluwag yung isa. Oh. Ganyan. Pagdurugtungin mo to, ayun. Ganito pa lang nito. Talagang ito. Talagang may male and female. So, pagdurugtungin mo ng ganyan. Tapos, ipagpalit natin. Baka mas tingnan natin kung ito. Ay, hindi. Talagang maluwag talaga siya. So, ito. So, yung ganyan ang niya, oh. Nakita nyo yung kanyang weapon na pwede mong pag-combine ng ganyan. So, ngayon, dun sa figure itself, meron pa, other one. Ito yung yung key, yung inaano nila na para makabalik sila sa planeta nila. Ngayon, kagandaan nito, twist mo ng ganyan, nahati siya ng ganyan. Pwede siyang gawin dalawa. Now, yung figure itself ay ito. Ito na masasabi kong highlights na. The Transformers will return after these messages. Hindi ba napaka ganda niya? Kung makikita niyo na. Yan. Oh. Ngayon, para makita niyo yung close-up ng mga details, yung mga details niya. Lalapit na sa camera, yan. Yung kanyang arm. Then itong kanyang feet. Wala kang masasabi. Andyan kahit dun sa likod. Ang ganda ng back niya. Teka ito, tingnan mo, may mechanical na ganito. Kumbaga, ang talagang palaging masasabi na lang ng iba rito, ito lang. Meron siyang paa dito sa gilid na to. Ito lang, kumbaga yan lang ang nakasira sa
masasabi natin yung image niya. And happy to say, itong buong pit na to ay diecast. Diecast to, itong buong pit na to. Kaya ano siya, matatag siyang itayo eh. Kasi diecast yung paa niya. Kaya hindi ka mag-worried na madali siyang matumba. Kasi bakal. Not like yung original, siyempre alam natin pag original na Studio Series 106, hindi bakal yung kanyang paa. So sa likod, makikita niyo yung kanyang mounted details. So kaya kung mahilig ka mag-customize, na tinatawag nila hanggang dito yan, nakita niyo yan oh. Kaya kung mahilig ka mag-customize, talagang masasabi mo na pwede mong i-paint yung mga ano na yan, mga portion na yan. Tingnan mo, may piston siya rito, ganyan ang ano niya. Tapos dito rin, makikita niyo sa loob, pati sa loob. O, pati sa loob meron yan. So ngayon, articulation muna, yung head niya, pwede natin ilingon ng ganyan, hanggang ganyan, kabila, ay hanggang ganon. So, nakakayoko siya ng konti, nakakatungo siya ng konti lang, ganyan lang ang movement ng ano niya. Kasi nga meron siyang collar dito, itong collar na to, ay tumatama na. So, kung halimbawa gusto nyong marami pang movement to, pwede nyong sacrifice na katingin tong kanyang kating yung kanyang neck, pwede mong bawasan yan. Dito, babawasan mo yan para nakakayuko siya kung yun ang gusto nyo. So, kanyang kamay, nakikita nyo, yung kanyang ito, meron siyang yan o, pabaliktad. Nakita nyo yan, naigaganon kasi ito gorilla mode. Pwedeng gamitin nyo yung ganyan na movement. So, ito, naitataas yan. O, nakita nyo, nagaganon ngayon. Ito kanyang arm, o, pwede nyo ikot ng 360. Oh, 360, yun, mano siya, maskip pa, nakita, naririnig yung tunog. Kaya, which is good yan para sa akin. Tapos, ito naman, nakita niya, no, naiikot mo rin yan dyan. Naiikot, then mabibend. Na ratchet. May ratchet siya, narinig niyo yung tunog ng ratchet. Tapos, ang kanyang kamay, ay naiikot natin. And, ang kamay niya, dalawang pair yan. Meron pa siyang kamay doon sa kabila. Ayun, no, may isa pang kamay. Kasi pagka mag-gorilla mode siya, hindi nga maganda na napakaliit ng kamay ng kasi malaking kamay yung supposed to be malaki yung kamay. So, iba yung kamay niya pagka nasa gorilla mode siya. Na gagawin natin yan pagka nag-review tayo ng True Transformation. Kasi ang natin ngayon ay unboxing lang. So, kanyang waist, naililingon-lingon natin siya ng ganyan. Nakikita niyo na ililingon siya ng ganyan. Ang kick naman niya ay hanggang ganito. Yan, hanggang ganyan ang kick niya. Tapos sa likod, hanggang ganyan. Pero kung twist mo ganyan, titwist mo, marami kang dynamic na posing magagawa dito sa figure na to kasi very posable yan eh. Pwedeng pwedeng makagawa ng mga pose na nanaisin nyo kung talagang gagawin nyo. Then, pwede siyang split. Kaya niya mag-split ng ganyan na kalayo. Tapos, ang sa tuhod niya, ang bend niya, na ratchet hanggang dyan. Pero pwede mo pang i-bend ng ganyan yan, hanggang ganyan. Through transformation, nakita niyo umangat yun. Ibig sabihin kasi yun, yan, parang double joint yun. Nakita niyo, double joint Double joint siya na ang ganyan. Pagbabalik nyo, meron siyang clip dun. At naririnig yung sounds of ratcheting na napakaganda. Na hindi ko alam sa original kung present yan. Check nyo na lang sa mga nag-review ng kung present yung ratcheting ni Optimus na pagdating sa tuhod at sa arm. Then, yung ito, pagandaan, nayuyuko mo to, nayuyuko ng ganyan, nagaganyan mo, tapos meron siyang napapalig mo ng ganyan yan. Kaya pwede siyang nakapagganyan na na posing, possible na yan, sumusunod dyan pagdating sa ganyan, sa mga pagkakataon kung ano yung gusto mong Tapos pala hindi natin na pakita yung kanyang kamay na close and open mo na ito ay two finger, itong apat na two finger magkaiwalay. Yan nakita niyo yan 2 by 2 ganyan yan. Ngayon try naman natin yung katulad ng mga weapon na na ibinigay sa atin. Katulad dyan,
Itong kanyang sword, pwede mong ipasok dun. Kaya lang mahigpit lang talaga siya. Then the other one, pwede mo siyang ipasok dyan. May kahigpitan lang nga. Yan o. Kaya marami kang posing ngayon. Pwede mong i-connect ngayon pwede mong connect yan para mag-connect yung kanyang hawakan. Yan o. Medyo maluwag lang itong isa yung sa baba. So kung titignan mo ng ganyan yan, ayan no. So nakita mo na possible yung handling niya ng kanyang weapon. Kaya kung paikutin natin para makita niyo yung mismong mismong movement niya. Dahil may kabigatan nga siya. Yung ng ating nag-stop yung movement ng ating rotating base. Pag tinanggal natin, ayan, kasi may kabigatan nga siya. Dahil nga doon sa mabigat siya. Ayan. So nakikita natin na ganyan, na pwede niyang store yung mga niya. So, ganoon rin yung handling ng kanyang weapon. Itong axe niya to, pwede rin niyang hawakan. So, subukan natin na pahawak sa kanya yung axe naman. Kahit sabihin natin na may dyan. Talagang mahigpit ang niya. Yun ang kaganda na para sa akin ay pabor yung ganun mahigpit. Pwede natin na pahawakan yung kanyang weapon. Although medyo maluwag siya, pero possible yan na itanggalin natin ito. Possible yan na pwede niyang hawakan yung kanyang axe ng ganyan. So makikita niyo yung kanyang itsura pagka ipapaikot natin siya na ganun ang ganun ang orientation niya. Na okay na pahawak mo yung kanyang mga weapon. Then another weapon naman ang natin na parang nakikita natin kung yung bang binigay nila mga weapon ay pwede niyang handling. Sa handling niya ito. Medyo maluwag lang. Kumbaga, pagdating dito sa mga weapon na ito, medyo maluwag lang kasi nakasukat yan para doon sa mga port ng normal na transformer para pwede mo siyang gamitin na gano'n. So, close. Ayan. Maluwag lang siya talaga, maluwag lang Pero possible na kasi binigyan tayo ng extra weapon na ganyan na yung weapon na yan ay magagamit natin yan sa mga ibang figure naman. Kung makikita nyo yan so na napakaangas. Then itong mga weapon niya pwede nating ilagay dito sa back na yan, ganyan, tulad dyan. Pwede nating store dyan. Store natin dito. Then itong axe niya, pwede natin i-attach dito. Na talagang pagka pupunta nga naman siya sa laban, ay masasabi natin na marami siyang magagamit na armas. Pwede niyang lahat ng mga armas niya. So, kung makikita niyo na napaikot natin siya, dahil may kabigatan kaya medyo nahihirapan ang ating rotating base. Ayan So, ito, pwede mong i-wield dun. Ngayon, susubukan rin natin yan. Para makikita nyo lahat ng possibility. Sa gorilla mode niya, pagka nasa gorilla mode siya, kung gusto mong ilagay yan, parang ganito lang yan Yan. Pahawakan mo sa kanya, parang gano'n yan O kaya babaliktad mo. Yun. Yan ang ganyan, para di halata.
Ayaw nga pala, pagka gorilla mode yan, siguradong baliktad yan pag ganyan eh. Pag ganyan yan, di ba? So, ano kung pag ganyan yan, sa gorilla mode, ayan ang ano niya. Possible na pwede niyang hawakan yan. Ganyan yan. So, pagka gorilla mode siya, baliktad siya eh. Nakaganyan yan. So, meron, pwede siya. Pwede, kumbaga, kung gusto mong, kumbaga, siyang gawin mong si Ape-Link na, ano, na karakter na hahopa, magkaroon rin ng Ape-Link. Pero, nakita ko meron eh. Kaya, i-orderin na rin natin yun para pagka meron, kahit meron tayong Optimus Prime, meron rin tayong Ape-Link. So, nakita nyo, possible. So, ibalik natin yung, twist natin yung kamay. Ngayon, for comparison height, tagalin muna natin itong base na to para makita mo yung height niyan. Yung kagandahan niyan kasi, yung Studio Series, halos kasing tangkad nito ni Optimus Prime na, ano na, masasabi natin na from Rise of the Beast. Ito siya. Oh. Ganyan ang ano, ganyan ang height ni Optimus Prime, lalos kasing laki nito. Kung mapapanood yun sa mga review ng Studio Series. So ang ginawa ng ng Captain Gorilla na gumawa ditong JK05 to, JK05 ang kanyang code. In-enhance niya, pinatangkad niya, lalong gumanda kasi talagang dapat malaki talaga siya kasi gorilla eh, malaki ang ang build niya. So another comparison yung isang rin kung makikita niyo sa video ko yung TB01 na si Optimus Primal. Ito naman si Optimus Primal. So para makita niyo, ito si Optimus Primal. Na kung tutusin, ito naman pinalaki rin nila, tutusin. Mas malaki ang sukat nito, kumbaga dun sa original nito, maliit lang siya, hanggang dito lang siya. Oh, yan ang pinagbasehan nila. At saka kung mapapansin niyo, kung nyo, na ang kanyang faceplate may mouth, ganun din dito. Pero kagandahan dito sa TV nyo, meron silang dinagdag nila yung head niyan. Kung mapapanood mo sa review niyan, makikita mo yung alternate face niyan. Meron siyang masasabi natin na counterpart na mukha talaga. Which is ito. O nakita niyo ito. Kung gusto mong palitan yung yung pinaka mukha na parang ganito sa Rise of the Beast, di ba ganito yung niya? O pwede rin yun, itong isang to. Kaya ito mga accessories nito yung nakatago lang. Para kung ikumpara mo man yung mga accessories, nakita mo yung kanyang ito. Tsaka ito nasa likod. So, makikita mo yung halos hindi nagkakalayo. Kaya lang talaga maganda ang pagkagawa niya ito. Tsaka ito din, may diecast rin, diecast to fit na to. Tsaka heavy ito, diecast rin to. So maganda rin yung figure na to, kung tutusin. Makikita niyo to sa sa aking mga review, meron ako nito, meron ako diyan, mapapanood nyo. So compare mo yung weapon nila. Di ba mas okay? Na kumbaga ang height nito kung tutusin, kahit sa Studio Series malaki na to. So, pagka ilan mo sa likod, tingnan mo bakit yun yung typical na talagang Optimus Primal dun sa War from Cybertron na at saka dun sa Power of the Prime, War of Cybertron. Ito yung Optimus Primal na nakita natin dun. So, kung paikutin natin yan, kung makikita niyo yung yung pinaka scale nila ay maganda kung tutusin. Kaya we have two gorillas niyan, dalawa na yung gorillas natin. So next na review natin yan yung transformation yan. So kung makikita niyo ngayon, ito yung kanilang scale. Yung scale nila ay napakaganda, na talagang masasabi natin na sulit
sulit tong Captain Gorilla na nagkaroon tayo ng ganito na figure. At ang plastic quality ng ginamit nila dito ay masasabi kong maganda. Plus yung kanyang mga die-cast parts pa. Kaya doon sa mga makakatsyempo ng ganito, katulad kong collector, habang meron pa sa market, ganun tayo eh. Kailangan mag-avail na tayo kasi pag medyo mahaba ang panahon, nawawala na sa market yan hanggang sa hindi na natin mahanap. At least, kumbaga meron na tayo kagad na collection na ganyan. So, meron na tayong 2 gorilla. Kasi ang target ngayon natin, halos re-reviewin natin puro Rise of the Beast muna na karakter na order natin. Para isa-isa natin na i-reviewin at magkaroon kayo ng guide. So, anong masasabi nyo? Comparing nyo sa dating Optimus Primal at ang Optimus Primal na ngayon. Na makikita nyo yung pinaka-differences nila in terms of ito movieverse at ito cartoons. Sa cartoons. Na ito naman yung kinalakihan natin sa Beast Wars. Beast Wars halos ganyan ang itsura ni Optimus sa Primal, di ba? Pero ito naman yung from the movie, kaya nga napakaganda nga talaga ng pagkagawa nila rito. Na ang lang downside lang nito na nirereklamo ng iba ay itong paang stick ng ganyan na naisip nila kung ginaya sana tong ganitong portion na mas okay naman na ginanyan or naitago to, nabubuksan to at itatago kasi diyan lang ang pinagkatalo nila yan oh. So dito at least dito malinis malinis yung likod para may pizza sa likod. Ito naman nandun yung kanyang fit na ito ay ewan kung possible hindi mo siya malilin, nagaganyan lang siya talagang yun ang niya. Kaya kung may pagkakataon kayo na makita tong mga ganitong figure sa store, so grab one lang kumbaga para hindi kayo magsisi na meron kayong ganyan na na figure. At kung makikita nyo naman yung scaling nila ay talagang panalo. Oh, tingnan mo, ganyan talaga dapat malaki talaga siya in robot mode. Ako mas gusto ko yung ganyan kasi yung mga studio series na kasama talaga nito, yung mga original, si Rhinox, sila alos magkakasing height sila pati ni Optimus Prime. So hindi magiging realistic kasi kailangan mataas si Optimus Prime Optimus Primal, kailangan na matangkad siya kasi nga dahil siya yung leader. So yun ang yun ang scaling na target natin na maganda na dapat siyang mas malaki. Ganyan ang dapat scale nila. Kaya yung makikita nyo na pinapaikot natin. So I hope na-enjoy nyo yung unboxing natin kahit na simple lang na nakita nyo lang na kumbaga ang inaano ko lang dito, ang target lang natin dito ay yung makita nyo yung mismong laman ng box once na bumili kayo, ano yung may expect nyo. Kumbaga ano yung nasa box na accessories. So, ngayon next na review natin dyan ay yung transformation para makita nyo yung talagang transformation sequel na tinatawag ko. So I hope na enjoy nyo yung ating review for Captain Gorilla aka Captain Gorilla Studio Series 106 yan na si Captain Gorilla from the Rise of the Beast movie. So kung bago lang kayo sa channel ni Ethan Craftsman, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Lagi pong tandaan ang paalala ng inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless. Tayong mga pusong bata, panatilihin po natin ang pagiging pusong bata natin at mag-enjoy po tayo dun sa mga laruan na kaya pa natin i-avail hanggat kaya pa ng katawan natin kasi nagkakaedad tayo. At least ito yung nagbibigay po ng joy sa atin at saka ng stress relief. So, thank you. Till next time sa kanyang transformation sequel.